So, good evening everyone. Ngayon, nasa inyo akong harapan para sagutin ang inyong mga katanungan ukol sa CEDAW or CEDAW. So, una, what is CEDAW or CEDAW? So, CEDAW is an international human rights that focuses on women's rights and women's issue worldwide. Or karaniwang nilalarawan ito bilang International Bill for Women or United Nations Treaty for the Rights of Women. So, ito ang kauna-unahan at international na kasunduan na komprehensibong tumatalakay sa karapatan ng mga kababaihan tulad natin. Hindi lamang sa sibil at politikal na larangan, kundi gayon din sa aspektong kultural, pang-ekonomiya, panlipunan at pampamilya. Ito ay inaprubahan ng United Nations General Assembly noong December 18, 1979, noong UN Decade for Women. Pumirma ang Philippines sa CEDAW noong July 15, 1980 at niratipika ito noong August 5, 1981. So, question number 2. What is the main purpose of CEDAW in the Philippines? So, ang una dito ay nilalayo nitong itaguyod ang tunay na pagkakapantay-pantay sa kababaihan. Inaatasan nito ang mga estado na magdala ng konkretong resulta sa buhay ng kababaihan. So, kasama na rin dito ang prinsipyo ng obligasyon ng estado. Ibig sabihin, may mga responsibilidad ang estado sa kababaihan na kailan may hindi ito maaari gawin. So, pangatlo dito ay pinagbabawal nito ang lahat ng aksyon o patakarang umaagrabyado sa kababaihan na kahit anumang layunin ng mga ito. At pangapat, inaatasan nito ang mga state parties na sugpuin ang anumang paglabag sa karapatan ng kababaihan, hindi lamang sa mga hindi lamang ng mga institusyon o opisyal na gobyerno, kundi gayon din ng mga pribadong individual o grupo. So, panlima dito is kinikilala nito ang kapangyarihan ng kultura at tradisyon sa pagpigil ng karapatan ng mga babae. At hinahamon nito ang state parties na baguhin ang mga stereotype, kustumbre at mga gawin ng pandidiskrimina sa mga babae. So, may epekto rin ang CEDAW. So, kinikilala ng Pilipinas na laganap pa rin ang diskriminasyon at hindi pagkakapantay-pantay sa karapatan ng mga babae. At may tungkulin ng Estado na solusyonan ito. May tungkulin din ng state parties na igalang, ipagtanggol at itaguyod ang karapatan ng mga kababaihan. So, question number 3. How does CEDAW promotes gender equality? So, ang CEDAW or CEDAW ay kilala bilang Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women ay nagpo-promote ng gender equality sa iba't ibang paraan. So, una, ina-advocate ng CEDAW na ang mga kababaihan at kalalakihan ay dapat may pantay na karapatan or parehong karapatan at oportunidad sa lahat ng aspeto ng buhay. Ito ay nagpapalakas ng ideya na walang puwang ang diskriminasyon batay sa kasarian. Pangalawa, pinapalaganap ng CEDAW ang pangangailangan na magkaroon ng mga batas at patakaran ang mga bansa upang pigilan ang anumang uri ng diskriminasyon laban sa mga kababaihan. Ito ay nagbibigay daan para sa legal na proteksyon ng kanilang mga karapatan. So, pangatlo ay empowerment ng mga kababaihan. Inuudyukan ng CEDAW ang pagsasagawa ng mga hakbang upang palakasin ang kalagayan ng mga kababaihan sa larangan tulad ng edukasyon, trabaho at liderato. Ito ay nagpapalakas sa mga kababaihan na mas maging aktibo at makilahok sa lipunan. Pang-apat naman ay pinapalaganap ng CEDAW ang kamalayan hinggil sa mga issue ng kababaihan at gender equality. Ito ay nagbibigay daan upang ang edukasyon at pag-unawa ay mas maraming tao sa mga hamon at pangangailangan ng mga kababaihan. Last ay binibigyan ng CEDAW ang mga bansa ng mekanismo para suriin o i-review ang kanilang mga patakaran at programa para masiguro na walang paglabag sa karapatan ng mga kababaihan. So, para sa pangkalahatan, ang CEDAW
DAW ay nagtutulungan upang itaguyod ang mga karapatan ng mga kababaihan at magkaroon din ng gender equality sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpapalakas sa mga karapatan ng mga kababaihan at pag-aalis ng lahat ng anyo ng diskriminasyon laban sa kanila. Ito ay naglalayong magtayo ng mas makatarungan at pantay na lipunan para sa lahat. So, sana ay mas marami kayong matutunan at may nakuha kayong aral sa ating ginawang video. Thank you.